Dear Papa Dudut, habang nakikinig po ako sa programa ninyo kagabi, naisip kong baka panahon na rin para ibahagi ko ang kwento ng buhay ko, hindi dahil kakaiba ito, kundi dahil kagaya ng marami, puno rin ito ng pangarap, pagod at mga pagsubok na halos nagpabagsak sa akin. Ako po si Luis, 34 taong gulang, tubong bulan, Sorsogon at pangatlo sa 5 naming magkakapatid. Lumaki ako sa pamilyang walang-wala pero sagana naman sa disiplina, sa sipag at sa mga salitang hinubog ako kung sino ako ngayon. Bata pa lang ako, nasa bukid na ako tuwing madaling araw para tumulong kina nanay at tatay. Sa pagtali ng kalabaw, pag-aalaga ng tanim at kung ano-anong gawain na kayang-kayang gawin ng batang gustong makatulong kahit papaano. Hindi ko makakalimutan ang sinabi minsan ng guro ko sa grade 1. Kung may itinanim, may aanihin, kung may sipag at tiyaga, may mararating. Mula noon, inukit ko iyon sa puso ko. Kahit walang pera, kahit luma ang uniform, kahit hiram lang ang notebook, hindi ko hinayaang maging hadlang ang kahirapan para mangarap. Natapos ko ang high school sa probinsya, pero pagkatapos noon, doon nagsimulang mag-iba ang takbo ng pangarap ko. Gusto ko sanang mag-aral pa, pero wala talagang pera. Si tatay ay naghahakot ng niyog, si nanay ay naglalako ng gulay, at kaming magkakapatid ay halos walang sapat na pantustos kahit pamasahe. Sinubukan kong lumapit sa Tito Raul, ang kapatid ni tatay, na alam naming may-ari ng maliit na tindahan at may kaunting ipon. Umiyak ako sa tabi ng bahay niya noong gabing sinabi kong gusto kong mag-aral ng automotive technology dahil balak kong magtrabaho sa mga shop sa bayan at balang araw ay magkaroon ng sariling talyer. Pero imbes na suporta, tanggap ko ay panlalait. Hindi ka namin kayang pag-aralin. Mayabang ba ang tatay mo at ayaw humingi ng tulong? Hindi ko alam anong sasagot. Hindi ko kayang ipagtanggol si tatay. Kahit alam kong hindi siya mayabang. Tahimik lang siyang tao na mas pipiliing magbanat ng buto kaysa umasa sa iba. Umiiyak akong umuwi sa bahay at kinabukasan bumalik ako sa bukirin na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, parang umiksi ang pangarap ko ng halos kalahati. Doon ko unang naisip ang salitang Manila. Nandoon ang 2 kapatid ko at baka may pag-asang mag-aral ako doon. Araw ng linggo nang nag-usap kami ni nanay. Kinamusta namin ang mga ate ko sa Maynila at nang sabihin kong gusto kong mag-aral, sumagot sila. Kung gusto mo, sumama ka dito. Parang tumalon ang puso ko noon, Papa Dudut. Parang unang beses kong nakita ang liwanag sa dulo ng mahabang gabi. Umuwi ako sa aming bahay. Dala ang pag-asang iyon. Nagtali ako ng kalabaw kinabukasan, naglakad sa putik at nagdasal ng tahimik. Sana, Lord, eto na. Hindi ko alam na sa pag-alis kong iyon, marami pang pagsubok ang bubungad sa akin sa Maynila at doon magsisimula ang tunay na paglalakbay ng buhay ko. Dear Papa Dudut, April 27, 2006. Iyan ang araw na unang tumapak ako sa Maynila at hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang pakiramdam na iyon. Pagbaba ko pa lang ng bus, parang sinalubong ako ng ibang mundo, mataas na gusali, ilaw, ingay at mga taong parang laging nagmamadali. Sa isip ko noon, dito ako aaral. Dito ako magsisimula ulit. Mula terminal, sinundo ako ng pinsan kong si Paulo. Nahirapan nga akong huminga sa biyahe dahil ngayon ko lang naranasan
ang mahabang biyahe at siksikang tren. Pero sa likod ng hilo at pagod, nandoon ang tuwa-tuwa ng batang dinala ng pangarap sa syudad. Pagdating namin sa inuupahang kwarto nila tito, nakahinga ako ng malalim. Simple lang ang lugar, masikip, mainit, pero ang nasa isip ko lamang ay magsisimula na ako ng pag-aaral. Linggo nang magkita-kita kami ng mga ate ko at pinsan. Masaya ang bati nila sa akin, pero nang dumako ang usapan tungkol sa pag-aaral ko, doon nagsimula ang unang panginginig ng puso ko. Tinanong ko si Ate Maricon kung paano ang enrollment dahil malapit na ang pasukan. Tahimik siya, tumungo at sa isang iglap pumalatak ang katotohanang hindi ko inaasahan. Buntis pala si ate at dahil siya ang sandigan ng pamilya sa Maynila, siya ang nagpapadala sa probinsya, siya ang tumutulong sa amin, siya ang nagbabayad ng upa, hindi na niya kakayaning tustusan pa ang pag-aaral ko. Papa Dudut, parang may lumubog sa dibdib ko noon. Para akong batang binuhusan ng malamig na tubig. Para akong kinupkup ng malaking katahimikan na puno ng takot at panghihinayang. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa halip. Umupo lang ako sa gilid at napaiyak sa isang kisap mata. Naglaho ang pangarap kong makapag-aral at ang sabi nila sa akin, magtrabaho ka muna. Sa edad mong 16, mahirap pero magagawa mo yan. Papa Dudut, yun ang unang beses sa buhay ko na tinanong ko ang sarili ko, bakit ba ang hirap maging mahirap? Dahil bata pa ako, wala akong alam sa mga kumpanya, wala akong requirements, wala akong karanasan at halos wala rin akong kakilala, wala akong choice. Samahan ko raw muna ang pinsan ko na gumagawa ng mga construction project sa Pasay. Hindi man ako empleyado, taga-bitbit lang ako ng gamit, taga-sunod, taga-angat ng kahon, pero tinanggap ko kaysa wala. Minsan, sa sulok ng napapagod na katawan, tinitingnan ko ang mga estudyanteng naglalakad, bitbit ang bag at modules nila, at sa puso ko may kung anong kumikirot, inggit, lungkot at galit sa sitwasyong hindi ko naman ginusto. Pero kahit ganon, may isang bagay akong hindi binitawan. Hindi ako titigil. Makakapag-aral pa rin ako balang araw, pero hindi ko alam noong panahon na yon na mas malalaki pa palang unos ang darating sa buhay ko. Mga unos na minsan ay halos pinadapa ako, pero siya ring nagturo sa akin kung paano tumayo. Dear Papa Dudut, makalipas ang ilang linggo ng pagsama ko sa pinsan ko sa trabaho, dumating ang araw na wala na kaming proyekto, wala na ring sahod, wala na ring makain. Kaya ang sabi ng pinsan ko, umuwi ka muna sa Palanas. Doon ka muna kina tito. Wala na tayong pagkakakitaan dito. Masakit, Papa Dudut. Masakit tanggapin na sa murang edad, wala ka ng direksyon, wala kang pera, wala kang pangarap na matupad, at wala kang mapuntahan. Pero wala akong nagawa. Umuwi ako. Pagdating ko kina Tito Oscar, parang kumirot ulit ang puso ko. Dahil noong una pa lang, ramdam ko na ang panlalamig nila, pero kailangan ko silang sundin. Tinanong ako ni Tito, ilang taon ka na ba? 17 na po. Pwede ka na magtrabaho, wala akong requirements. Pero sabi niya, siya raw ang bahala. Nagtiwala ako dahil iyon lang ang kaya kong gawin. Isang linggo akong naghintay hanggang isang umaga. Sinabi niyang may requirements na raw ako. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano niya ginawa. Pero kinabukasan, may trabaho na ako bilang dishwasher sa isang kumpanya sa Quezon City. 3,500 pesos kada buwan. Hindi malaki, pero para sa batang kagaya ko, iyon ay kayamanan na.
4 na buwan akong nagtiis. Araw-araw nakatayo, nakababad sa tubig, nasusugatan ang kamay, inuulan ng mura ng kasama, pero tiniis ko lahat dahil may pangarap ako at ayaw kong manatiling mahirap hanggang nagdesisyon akong lumipat sa isang malaking factory sa Pasig. Mas malaki ang sahod, mas mahirap ang trabaho, pero mas mabilis ang ipon. At sa paglipat kong iyon, doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Ang unang pintig ng puso ko, si Mariel. Maputi, maliit, mahinhin kong kumilos at lagi lang nakangiti. Kasama ko siya sa department kaya araw-araw ko siyang nakikita. Hindi ako marunong manligaw pero sinubukan kong kunin ang number niya. At laking gulat ko, ibinigay niya sa uwian. Nag-text ako, "Hi Mariel!" at sumagot siya. Doon nagsimula ang mahabang chat, mahabang kwento, mahahabang ngiti ko sa gabi. Papadudot, unang beses sa buhay ko na naramdaman kong may nagkakagusto rin pala sa akin na may babaeng nakikita ang halaga ko kahit wala akong yaman, kahit wala akong diploma. Nagyayaan ko siyang kumain sa labas, namasyal, at kahit simpleng fishball lang ay parang date na sa akin. Unti-unti, nahulog ang loob ko sa kanya. At akala ko, siya na ang sagot sa mga dasal ko. Pero isang araw, bigla na lang siyang lumayo. Bihira nang mag-reply. At kapag nagpaparamdam ako, parang ayaw na niya. Hanggang nagkita kami ulit sa trabaho. At doon ko nalaman, papadudot, ang pinsan ko pala ang dahilan. Naging sila na raw. At iyon ang unang beses na parang may bumunot ng puso ko. Hindi ako nakapagpigil. Sinugod ko ang pinsan ko sa loob ng production area. Hindi ko na inisip ang trabaho, hindi ko na inisip ang HR, hindi ko na inisip ang kinabukasan. Ang sakit kasi, papadudot, sobrang sakit. Kami ng pinsan ko ay parehong pinatawag sa HR at isang desisyon ang kailangan, isa lang ang dapat matira. At ako mismo ang nagsabi. Ako na lang po ang aalis. Umalis ako nang walang paalam. Naiwan ang gamit ko, nawala ang trabaho ko, nawala ang pag-ibig ko, at nawala ang tiwala ko sa sarili ko. Pero isang bagay din, ang naisip ko habang naglalakad pa uwi, hindi pa dito natatapos ang buhay ko. At doon nagsimula ang bagong direksyon, isang desisyong magbabago sa buong takbo ng kwento ko. Dear Papa Dudut, pagkaalis ko sa factory, halos isang araw lang akong nakaupo sa sahig ng inuupahan ko. Walang iniisip kundi ang sakit, ang hiya at ang sunod-sunod na pagkatalo sa murang edad ko. Pero kinabukasan, naisip ko ang sarili kong pangako. Hindi ako susuko. Naghanap ako ng agency. Araw-araw. Dala ko ang folder ko, resume, at ang natitira kong ipon. At sa awa ng Diyos, natanggap ako bilang utility staff sa isang malaking electronics company sa Mandaluyong. Mas mabigat ang trabaho, mas maingay ang makina, mas magulo ang schedule, pero mas malaki ang kita. At dun ko naisip, kung gusto kong may marating, kailangan kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Kaya nag-enroll ako sa isang vocational school sa umaga, Electrical Technology. Tuwing araw, nasa classroom ako. Tuwing gabi, nasa trabaho. Tuwing madaling araw, nagpapahinga sandali bago muling gumising. Pagod pero masaya. Dahil para sa unang beses, nararamdaman kong may direksyon ako. At doon, papadudot, nakilala ko ang babaeng kala ko. Ay ibabalik ang tiwala ko sa pag-ibig. Si Jasmine, simple, mahinhin,
maayos magsalita. Hindi maputi, hindi rin morena, sakto lang ang ganda niya, pero malakas ang dating niya sa puso ko. Nakilala ko siya sa bagong trabaho bilang call center trainee. Ako naman ay nag-transition na sa electrical maintenance department. Nagkakape kami sa parehong oras at minsan nagkukwentuhan sa guardhouse kapag sabay kaming uwian. Sa dami ng pinagdaanan ko, hindi ko inaasahang may babae pang masasagot ang panliligaw ko. Pero sinagot niya ako, Papa Dudut, at doon nagsimula ang isang relasyon na puno ng pag-asa. Araw-araw, mas lalo ko siyang minahal. Pero sa bawat buwan na dumadaan, ramdam ko rin ang agwat namin. Siya, may kaya ang pamilya, stable, educated, maganda ang trabaho. Ako, isang mahirap na lalaking dumidiskarte lang sa buhay para makasabay. Pero sabi ko sa sarili ko, magsusumikap ako. Ipapakita ko sa kanya na kaya ko siyang ipagmalaki kahit hindi ako kagaya ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. At doon nagsimula ang matinding responsibilidad na binuhat ko sa sarili ko. Nag-apply ako overseas sa Doha, Qatar bilang electrician. At laking gulat ko, natanggap ako. Mabilis ang proseso, mabilis ang biyahe, mabilis ang pagbabago. At bago ako umalis, tinanong ko ang sarili ko, mabubuhay ba ang pag-ibig namin kahit malayo kami sa isa't isa? Pero naniwala kami. Diaspora ng mga pangarap pero puno ng pag-asa. Sa Doha, nagsimula kong isipin, para sa kanya to, para sa future namin. At kahit pagod, kahit malungkot, kahit gabi-gabi akong umiiyak sa lungkot, kinaya ko. Sa unang taon ko sa abroad, nag-aral ulit ako, Master Electrical Technology, para maipasa ko ang qualifying exam papunta sa pagiging licensed engineer. At sa kabila ng hirap, ginawa ko ang lahat para hindi mapabayaan ang relasyon namin. Araw-araw kaming nag-uusap, nagba-video call, nagtatawanan, naghahati ng kwento. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, may dahan-dahan nang nabubuo sa kabilang dulo ng linya. Isang bagay na hindi ko nakita, hindi ko naamoy, hindi ko naramdaman. Ang unti-unting paglalamig ng puso niya. At iyon ang magpapabagsak sa akin. Sa pinakamababa kong punto, Dear Papa Dudut, habang lumilipas ang buwan ko sa Doha, ramdam kong nagbabago ang ihip ng hangin. Dati, sagot agad. Dati, kwento agad. Dati, malambing. Ngayon, mabilis ang scene, mabagal ang tugon, at dahan-dahang humihina ang boses niya sa bawat tawag namin. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang siguro, stress lang sa trabaho, baka namimiss niya lang ako. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahang mas malalim pala ang dahilan. Isang araw, habang nagre-review ako sa qualifying exam ko, nag-message siya. Wala na akong nararamdaman, pagod na ako. Hindi ko na kayang maghintay. Para akong binagsakan ng buong mundo, Papa Dudut. Para akong hindi makahinga, para akong lumubog sa lupa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Ang puso ko parang binunot at tinapon sa sahig. Tumawag ako sa kanya, walang sagot. Nag-chat ako, scene lang. At noong sinabi niyang hindi na tayo, parang may sumabog sa dibdib ko. Kasunod noon, dumating ang araw ng board exam ko. Hindi ako nakatulog, iniiyak ko ang buong gabi. Gulong-gulo ang isip ko. At pagkaupo ko sa exam table, tumingin ako sa papel pero wala akong makita.
Hindi ko masulat ang pangalan ko. Hindi ko matandaan ang formulas ko. Hindi ko maipinta ang utak ko. At doon, Papa Dudut, bumagsak ako. Ako na laging top 10 sa pre-board. Ako na kinikilala sa review center. Ako na may matatag na pangarap. Ako ang bumagsak. Sa araw na pinakakailangan kong maging matatag. Sa araw ding iyon, tuluyan na kaming naghiwalay ni Jasmine. Wala akong nagawa kundi umiyak. Umiiyak akong parang bata sa harap niya habang hinihingi ko na sana ay kausapin niya ako pero hindi man lang ako nilingon. Wala akong narinig mula sa kanya kundi malamig na katahimikan. Papa Dudut, hindi ko kayang ilarawan kung gaano kabigat ang gabing iyon. Iniwan ako ng pangarap ko. Iniwan ako ng minahal ko. Iniwan ako ng lakas ko. Iniwan ako ng sarili ko kung hindi dahil sa mga matatanda na kasamahan ko sa Doha, ewan ko kung saan ako pupulutin. Sila ang nagsabi sa akin, bata ka pa. Hindi dito nagtatapos ang buhay. Marami pang babaeng para sa iyo. Kumapit ka kay Lord. Gabi-gabi, lumuhod ako sa kama. Humingi ako ng sagot. Nagtanong ako, Lord, bakit? Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako babaero. Hindi naman ako sinungaling. Bakit ako ang iniwan? Bakit ako ang bumagsak? Bakit ako ang nasaktan? Pero kahit wala akong marinig na sagot, alam kong pinakikinggan niya ako. Tumagal ng ilang buwan ang pagkalugmok ko, pero unti-unti dahil sa tulong ng mga kaibigan ko, mga kapatid ko, at sa gabi-gabing pag-iyak ko kay Lord, unti-unti kong tinanggap. Hindi lahat ng minamahal pwedeng makasama natin. At habang unti-unti kong pinipili ang pagbangon, hindi ko alam, Lord na mismo ang magpapadala ng bagong pag-asa sa buhay ko. Hindi pag-ibig agad, Papa Dudut, pero isang pinto, isang pagkakataon, isang babaeng magiging dahilan para muling mabuo ang puso ko at pangalan niya ay Beng. Dear Papa Dudut, pagkatapos ng ilang buwang paglulugmok, pagkatapos ng pag-iyak, pagkatapos ng mga gabing hindi ko alam kung saan ako pupulutin, dumating ang araw na tinanggap ko na. JR, kailangan mong bumangon. Hindi ka pa tapos. Hindi dito nagtatapos ang buhay mo. At doon ko mas pinili ang paglapit kay Lord. Mas madalas akong nagdarasal, mas madalas akong nagbabasa ng verses, mas madalas akong tumahimik at pakinggan ang tibok ng puso ko. Isang araw, habang nasa trabaho ako sa Doha, lumapit ang kaibigan kong si Joel. Bro, may ipakikilala ako sa iyo. Masipag, mabait, tahimik, try mo lang i-text, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumalabit sa akin. Parang sabi ng puso ko, subukan mo. Hindi naman masamang magpakilala. Kaya tinanong ko, ano name niya? Beng. At doon nagsimula ang unang mensahe ko sa kanya. Hi Beng, this is Jay, friend ako ni Joel. Hindi ko inaasahan na magre-reply siya, pero sumagot siya. Oh hi Jay, how are you? At doon na, Papa Dudut, para bang may maliit na liwanag na pumasok sa madilim kong mundo. Hindi madalas ang sagot niya, madalas siyang inaantok, madalas hindi available, pero hindi ako sumuko. Kahit 3 salita lang reply niya, ginagawa kong inspirasyon. Kahit tulog muna ako, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi dahil desperado ako sa pag-ibig, pero dahil ramdam kong hindi ako minamadali ni Beng. Wala siyang hinihingi, wala siyang hinihintay sa akin, wala siyang pinipilit. Hindi niya ako ginulo, hindi niya ako pinaasa, hindi niya ako sinabihan ng mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Simpleng kumusta, simpleng kamusta trabaho, simpleng ingat ka palagi.
Pero sa puso kong pagod na pagod, malaking bagay iyon at habang tumatagal, unti-unti siyang nagbukas. Nagkwento siya tungkol sa pamilya niya, sa trabaho niya, sa pangarap niya. At doon ko nakita, hindi man kami magkatulad ng pinanggalingan, pareho kami ng nais. Isang tahimik na buhay, isang totoong pagmamahal, isang relasyon na may respeto at dasal. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo ko siyang hinangaan. Hindi siya demanding, hindi siya mapagmataas. Hindi siya nanghuhusga. Hindi siya nagtatanong ng tungkol sa nakaraan ko kung hindi ko kusang ikukwento. At higit sa lahat, matatag yung loob niya. Kalmado, maamo, mabait, unti-unti. Napansin kong habang nagkukuwento ako tungkol sa mga sugat ko, hindi na siya masakit. Habang sinasabi ko sa kanya, ang mga pinagdaanan ko, hindi ko na nararamdamang mahina ako. Mas naramdaman kong malakas ako dahil may isang taong nagmamasid na hindi nagmamadaling umalis. At doon, Papa Dudut, nagsimula ang unti-unting pagbabalik ng tiwala ko sa sarili ko. Nagsimula akong magsipag ulit. Mas tumino ako sa trabaho, mas gumanda ang takbo ng buhay ko, mas luminaw ang isip ko at mas lumakas ang loob kong mangarap ulit dahil sa simpleng hi beng, naramdaman kong may plano pala si Lord nung binasag niya ako. At habang patuloy kaming nagkakausap, naramdaman kong hindi lang puso ko ang unti-unting nagbubukas, kundi pati ang isang pangarap na hindi ko akalaing maaabot ko pa ang magkaroon ulit ng pamilya. At doon nagsimula ang nabuong desisyon ko, isang desisyong magpapabago sa takbo ng hinaharap ko. Dear Papa Dudut, habang lumalalim ang pagkakilala namin ni Beng, habang araw-araw niya akong tinatanong kung kumain na ba ako, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga bakas ng nakaraan ko. Sa pamamagitan ng kanyang simpleng presensya, naramdaman kong unti-unting may nabubuo sa puso ko na matagal ko nang iniwan dahil sa sakit. Hindi ko ito pinlano, hindi ko ito hinanap, pero kusa siyang dumating. Isang gabi, habang nag-uusap kami online, napaisip ako ng malalim. JR, kung kaya mong mag-aral ulit, kung kaya mong bumangon pagkatapos masaktan, kung kaya mong magtrabaho sa ibang bansa mag-isa, kaya mo ring magmahal ulit, kaya mo ring sumugal ulit. At doon unti-unting nabuo ang plano ko, Papa Dudut. Hindi pa kami nagkikita pero dama ko ang sincerity niya. Wala siyang hinihinging pera. Wala siyang hininging regalo. Hindi siya nanghingi ng load. Hindi siya nagparamdam na kailangan ko siyang ligawan ng bongga. Ang gusto lang niya, makilala ako ng totoo. At yun ang bagay na hindi ko nakuha sa mga nakaraan. Kaya noong nasagot niya ako, hindi ako nagpatumpik-tumpik, nagsimula akong magplano, tahimik. Hindi ko sinabi kahit kanino. Naghanap ako ng small house sa Cavite, isang maliit na unit lang, pero sapat para magsimula ng pamilya. Unti-unti kong binayaran, kada sahod ko may tinatabi ako. Kada overtime ko may inilalagay ako sa ipon. Kada araw ng pagod, ang iniisip ko ay para kay Bengto, para sa future namin. Hindi dahil gusto kong gastusan siya, pero gusto kong ipakita sa kanya na kung sakaling magdesisyon siyang samahan ako sa buhay, may pagsisimulan kami. Hindi pa man namin napag-uusapan ang kasal, sa isip ko, handa na ako. At noong sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang pakasalan, Papa Dudut, hindi ako tinawanan, hindi siya nagduda, hindi siya umatras. Ang sagot lang niya, kung yan ang plano mo, sinusuportahan ko. Kung yan ang gusto ng puso mo, hindi ko pipigilan.
At doon lalo kong napatunayan, si Beng ay hindi dumating para punan ang pagkukulang ng nakaraan ko. Dumating siya para ipaalala sa akin na hindi lahat ng babae ay iiwan ka sa gitna ng laban, pero hindi lahat ng tao ay natuwa, Papa Dudut. May nagsabi, bakit ang bilis? Hindi mo pa siya nakikita. Sigurado ka ba? Hindi mo pa kilala yung babae. Ano ka? Tanga, kasal agad, pero sa tuwing naririnig ko yon, ang sagot ko ay iisa. Hindi ito pagmamadali, ito ay panalangin na sinagot. Hindi ko ginamit ang sakit ng nakaraan para itulak ang sarili ko sa bago. Hindi ako tumalon sa relasyon dahil sa lungkot. Tumalon ako dahil may naramdaman akong kapayapaan. Hindi man puno ng grand gestures, hindi man puno ng pabonggahang ligawan, hindi man kami nag-date sa magandang restaurant, pero puno kami ng respeto, tiwala at panalangin. At minsan, Papa Dudut, iyon ang klase ng pag-ibig na mas tumatagal kaysa sa magarang simula. At doon nagsimula ang pinakamahalagang desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. Ang ihanda ang sarili ko na bumuo ng pamilya kasama ang babaeng hindi ko pa man nakakasama sa personal, pero sigurado akong siyang ipinadala sa akin ng Diyos. Dear Papa Dudut, sa pagdaan ng mga buwan ng tuloy-tuloy na pagsusumikap, pag-iipon, pagdarasal at pag-aayos ng mga papeles ko, mas lalo kong naramdaman na tama ang direksyong tinatahak ko. Hindi ko man hawak ang lahat, pero hawak ko ang tiwala ni Beng. At para sa isang lalaking sanay mawalan, sanay mawasak, sanay sa biglang pagbitaw ng mga tao, yon ang pinaka-importanteng regalo na matagal ko nang pinagdarasal habang iniaayos ko ang bahay sa Cavite, habang unti-unti kong binubuo ang mga gamit, habang naglalagay ako ng maliit na mesa, nakakangiti ako mag-isa. Kaming dalawa ang uupo dito. Pamilya ko ang hihiga dito at hindi na ako magiging mag-isa. At sa wakas, dumating ang araw na nagdesisyon na kaming dalawa, hindi sa pagmamadali, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa tibay ng loob namin na magpakasal. Hindi man enggrande ang balak naming kasal, hindi man mamahalin ang venue, hindi man perpekto ang sitwasyon, pero puno iyon ng panalangin, pagtitiwala at pasasalamat. Naghanda ako, hindi lang sa gastusin, hindi lang sa bahay, kundi pati sa sarili ko. Pinanindigan ko na tunay ang intensyon ko, matatag ang puso ko at buo ang pangarap ko para sa amin ni Beng. Marami pa ring nagtanong, sigurado ka ba talaga? Hindi ka ba natatakot? Paano kung hindi pala kayo magkasundo sa personal? At ang sagot ko, Papa Dudut, ay simple lang. Kung ang relasyon ay nakatali sa takot, walang mangyayari. Kung nakatali sa tiwala, kahit hindi pa kayo nagkikita, magkakasundo kayo at sinamahan iyon ng dasal. Maraming dasal, gabi-gabing pagharap sa Diyos na ang tanging hinihingi ko ay hindi kasiyahan kundi kapanatagan. At isang araw, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko sa Doha, habang hawak-hawak ko ang cellphone ko, nakatingin ako sa profile picture ni Beng. Tumulo ang luha ko, Papa Dudut. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat na pagtanto ko. Minsan, kailangan ka munang sirain ang buhay para buuin ka ulit ng Diyos sa mas tamang paraan. Kailangan kang iwan ng maling tao para dalhin ka sa tamang tao. At kailangan mo munang humarap sa pagkatalo, kabiguan at sakit
para mas maintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos kapag ibinalik niya ang ngiti mo. At ngayon, Papa Dudut, handa na kaming magsimula ni Beng. Handa na kaming bumuo ng pamilya. Handa na kaming magtayo ng tahanan, hindi lang sa isang bahay, kundi sa puso ng isa't isa. At sa wakas, matapang kong masasabi, ito ang bagong simula ko. Ito ang simula ng buhay na matagal ko nang pinangarap. Ito ang prutas ng mga panahong halos hindi na ako makahinga, at kung may aral man akong maiiwan sa mga tagapakinig mo, Papa Dudut, ito ang natutunan ko. Kapag ang tao ay binitawan ka, huwag ka matakot dahil may isang Diyos na hindi kailanman bibitaw. Kapag ang pangarap mo ay naantala, huwag mong isipin na tapos na ang laban. Baka binabago lang ng Diyos ang direksyon mo para sa mas magandang buhay. At kapag dumating ang tamang tao, hindi niya ipaparamdam sa iyo ang duda, hindi niya ipaparamdam ang takot, hindi niya ipaparamdam ang kulang, ipaparamdam niya na sapat ka, na mahalaga ka, at nakarapat dapat kang mahalin ulit. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng kwento ng buhay ko. Maraming salamat sa pagbigay ng espasyo para sa mga katulad kong minsan nang nabasag pero natutong bumangon muli. Lubos na nagpapasalamat, Junior.